Maraming salamat po, Brother Melvin Vilasano. Happy Sabat po mga kapatid. At sa lahat po ng mga ah, kapatiran natin dito po sa Area 2. Yan. Ngayon po ay malapit na. Next month ay ating area fellowship, January 13. Yan po, antay po tayo ng exact, ang venue natin ay Palayan, pero hindi ko alam kung saan banda doon. Sa aircon o doon sa dati. Kasi baka hindi pa pwede dun sa mas malaki, dun sa aircon ng maraming tao. Pero let's see mga kapatid. At agtibayanan po natin, idalangin po natin ito mga kapatid na ito ay maging mangyari ayon sa kalooban ng Panginoon. So ngayon pong araw ng Sabat, isang dupong na inagaw sa apoy. Ano ba itong dupong na ito? No? Dupong na inagaw sa apoy o isang kaluluwa na inagaw sa apoy. Kasi nga sabi ng Panginoon, agawin nyo sila sa apoy. So tayo po ay manalangin mga kapatid bago natin ito mapag-aralan. Mapagpalang Diyos na siyang sa amin nagmamahal, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito, O Diyos, na dalangin ang aming pong mga sarili na ihanda niyo po nawa kami sa pag-aaral na ito at tulungan kami, O Diyos, na amin pong maunawaan at amin pong magampanan ang nais po ninyo para po sa amin. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating key text, Zechariah 3 verse 2, sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. At sabi dito, ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ito'y isang gatong na inagaw sa apoy? Yan po mga kapatid. Sino po yung gatong na inagaw sa apoy? Ang mga tao, tayong mga tao. Bakit po? Kasi ang apoy talaga ay hindi naman po para sa atin yung apoy mga kapatid. Hindi po para sa atin ang apoy. Ito po ay para lamang kay Satanas at sa kanya pong mga alagad, mga kapatid. Pero dahil sa ang tao ay gusto sumunod kay Satanas, wala magagawa ang Panginoon para pigilan ang nais ng isang tao. Kundi ang gusto lang ng Panginoon na kusang loob na tayo ay sasamba sa Kanya. Kusang loob na tayo ay lalapit sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi po sa ating pong devotional, nagsasalita si Jesus sa kanyang bayan, kaya ng dupong na inagaw sa apoy. At naiintindihan ni Satanas ang ibig sabihin nito. Ang matinding pagdurusa ng anak ng Diyos sa Getsemani at sa Kalbaryo ay naranasan upang kanyang mailigtas ang kanyang bayan mula sa kapangyarihan ng isang masama. So yun po ang ibig sabihin, ano? Tayo po ay inagaw sa apoy ng ating pong Panginoong Hesus. Dahil ng tao ay matukso ni Satanas, no, na ang tao ay magkasala. Na nga, kapag ka ang babae talaga ay katulad ni Eva, na talagang siya ay napabayaan ng asawang lalaki. Yun, ang sisi pa rin sa asawang lalaki, ano? Na hinayaan na ang asawang babae ay siyang tawag dito, mag-decide para sa kanyang sarili. Ganun ang nangyari sa panahon pa ng Eden, mga kapatid, no? Yun po ang realidad. Kaya huwag po magagalit sa akin na mga kababaihan sapagkat yun ang realidad doon pa lang sa halamanan ng Eden. Nung napabayaan ng lalaki si Eva na siya'y magsalita at magdesisyon para sa kanyang sarili, no? Siya ay natukso ng kaaway. Pero syempre, ang drawback pa rin nun dun sa lalaki. Bakit hindi niya ginabayan at sinamahan ng kanyang asawa na babae? At pinayaan niyang siya'y makipag-usap lamang na mag-isa kay Satanas, kaya siya'y nadaya. Pero dito mga kapatid, sa panahon na yon na nagkasala ang mga tao, naging panggatong na sa apoy sapagkat hindi naman talaga nilikha ng Diyos ang tao para mapunta sa impyerno, mga kapatid. Ang impyerno o ang dagat-dagatang apoy ay para lang dapat kay Satan at sa kanyang mga kampon. Ngunit ninais ng tao na makasama doon. Kaya ganun ang nangyari. Pero napakaganda sapagkat sa pamagitan ni Jesus Christ na napako sa krus ng Kalbaryo, no, ay inagaw sa apoy ang bawat isa sa atin sa pamagitan ni Jesus.
Kaya nasa sa atin na lang kung talagang gusto natin na maligtas ng Panginoon o hindi. Nasa sa ating desisyon na lang. Sabi dito, ang gawain ni Jesus para sa pagliligtas ng mga mapapahamak na mga kaluluwa ay parang inilagay niya ang kanyang kamay sa apoy para iligtas sila. Si Josue na kumakatawan sa bayan ng Diyos ay nakasuot ng maruming damit at nakatayo sa harapan ng anghel. Ngunit habang nagsisisi ang mga tao sa harapan ng Diyos para sa pagsalangsang sa kanyang kautusan at umabot pataas sa kamay ng pananampalataya para panghawakan ng katwiran ni Jesus, sinabi ni Kristo, sabi sa Zacarias 3 verse 4, ang Old Testament ito, pero sabi dito, sinabi ni Jesus. Yes, dahil ang ating Panginoong Jesus ay uh, omnipresent, no? Si Jesus Christ ay nag-i-exist na sa Old Testament pa lang. At bago masulat ang Biblia, nandun na si Jesus Christ sapagkat sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuotan at dadamitan kita ng magarang kasuotan. Yung kasuotan na ito ay sumisimbolo sa katwiran ng ating pong Panginoong Diyos. Ang kailangan pong gawin natin ay magsisi sa ating mga kasalanan. Humingi ng tawad sa ating pagkakasala at ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng katwiran, no, malinis na damit galing sa ating Panginoong Jesus. Sabi dito, ito ay sa pamamagitan ng katwiran ni Jesus lamang. Yan, no, na nabibigyan tayo ng kakayahang sundin ang kautusan. So napakalinaw dito na sinasabi. Nasusunod natin ang kautusan ng Panginoong Diyos hindi dahil sa meron tayong free will. Hindi dahil sa ginusto natin, mga kapatid, kundi dahil na rin sa katwiran ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ng katwiran ni Jesus Christ, yung ating will, mga kapatid, ay lumalakas para sundin ang kanyang kalooban para sa bawat isa sa atin. Yung mga sumasamba sa Diyos sa katapatan at katotohanan at pagkumbabain ang kanilang mga kaluluwa sa harapan niya, kung paano sa dakilang araw ng pagtubos ay lilinisin ang kanilang mga damit ng karakter at papaputiin sa dugo ng kordero. So yan ang napakagandang sinasabi dito, mga kapatid, no? Lilinisin ang damit ng karakter. Yan, yung damit ng karakter. Bakit? Yung karakter pala natin, mga kapatid, yan ang ating damit, no? Yung damit natin ngayon, yun yung mga physical dress, di ba? Yan suot kong ito. Pero ang totoo palang damit ng tao ay ang kanyang karakter. Yan, hindi nabibili sa pamilyan. Hindi natatahi ng kahit sino man. Ito pong karakter na ito ay nadadalisay sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoong Diyos. Yan po, mga kapatid, no? Nalilinis ang ating pong buhay, ang ating karakter sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoong Hesus. Yan. Dahil yung ating karakter ay matungis, ang ating karakter ay marumi, katulad ng damit ni Josue. Yan. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, maglinis ka ng iyong damit sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagpunta sa langit. Maglinis ng damit. Ang ibig sabihin, maglinis ng ating po mga karakter sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Dahil kahit ano-ano pa man ang gawin natin, ang ating karakter ay madungis, madumi. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang makapaglilinis nito. Tanging ang katwiran lamang ni Jesus Christ ang makapagtuturo sa atin upang tayo ay sumunod, makasunod sa utos ng ating pong Panginoong Diyos. O wag po tayong makikinig sa ibang mga tao na sabi, ay hindi po kayang sundin ng tao ang utos ng Diyos. Yan po ay panlilibak ni Satanas. Yan po ay number one katwiran ni Satanas na hindi dapat natin pakinggan, mga kapatid. Sinisikap ni Satanas na talian ang isipan ng mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang hindi magsisi at maniwala ang mga tao upang maalis ang kanilang maruruming damit. Ayan. Ano po ang sinisikap ni Satanas na gawin? Talian ang isip ng tao ng mga pandaraya para hindi maniwala sa tunay na kapatawaran at paglilinis na galing sa ating Panginoong Diyos. Ayan. No, binibigay ng kaaway yung pong pag-aalinlangan sa puso't isipan natin. Binibigay ng kaaway yung pong sa isipan natin ang
ang pagdadalawang isip upang mag-alinlangan sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, bakit ka manghahawak sa iyong miserableng depekto na karakter at sa paggawa nito ay hinahadlangan ang daan upang hindi makagawa para sa iyo si Jesus. Sabi po dito mga kapatid, no? Bakit mo panghahawakan ng miserableng karakter? Dapat ay lumapit sa Panginoon. Marami mga pangit na karakter tayo, marami mga pangit na karakter. Kahit sa loob ng pamilya, marami tayong pangit na karakter. Lumalabas ang pangit nating karakter sa loob ng pamilya. Doon sa mga familiar people, doon sa mga kasama natin sa bahay, doon natin ipapakita yung mga pangit nating karakter. Na sabi po dito, huwag tayong manghawak sa miserable nating karakter. Unti-unti natin itong baguhin sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Na lagi nating iluhod sa Panginoon, Panginoon, ganito na naman ang nagawa kong karakter. Tulungan niyo po ako mamold ito, lalo na sa harapan ng aking mga pamilya. Kasi sa harapan ng ibang mga tao, madali tayong magkunwari, di ba? Yung karakter natin na totoo, hindi natin na ilalabas. Pero yung karakter natin na totoo, yun yung nalalabas natin sa ating pong pamilya. Kaya po kung may nagawa tayong pangit na karakter, ay lagi nating idalangin sa ating Panginoon. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may ganong karakter. Ang tanging kailangan lang natin na isuko ang ating karakter sa harapan ng Panginoon. Ito'y madalisay, malinis sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoong Hesus. Sa panahon ng kaligaligan, ang kalagayan ng bahay ng Diyos ay kagaya sa kalagayan ni Josue. Yan. Hindi sila walang alam sa gawaing nangyayari sa langit para sa kanila. Ibig sabihin yung bayan ng Diyos, yung bayan ni Josue sa panahon na yun. Alam nila ang Biblia, alam nila ang prophecy tungkol kay Jesus Christ. Ang lamang lang natin mga kapatid, ng si Jesus Christ napako na sa krus. Tapos na napako si Jesus Christ sa krus. Sa panahon nila Josue, hindi pa. No? Yun ang tinitignan nila ayon sa prophecy. Pero parehas tayong may alam. Parehas tayong ginagabayan ng Panginoong Diyos. Sabi dito, maunawaan nilang ang kasalanan ay tinatala laban sa kanilang pangalan. Katulad din naman natin. Alam din natin na yung kasalanan natin nakatala sa aklat ng alaala. Nakatala sa aklat ng kamatayan. Ngunit malalaman rin nilang mabubura ang kasalanan ng lahat na nagsisisi at ng hawak sa ginawa ni Kristo. Yan po, no? Dahil nga yung prophecy. Alam nila ito na sa pamamagitan ng anak ng Diyos, napapako sa krus ng Kalbaryo, mabubura ang kasalanan, mabubura yung depekto ng ating pong karakter. Yaong mga nagpakita ng tunay na pagsisisi sa kasalanan at sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya kay Kristo, ay masunurin sa kanyang mga kautusan, ay mananatili ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag sila sa harapan ng Ama at sa harapan ng mga anghel. Sasabihin ni Jesus sila ay akin silang binili ng sarili kong dugo. So napakaganda na sinasabi dito mga kapatid. No? Saan po nakatala ang aklat ng pangalan po natin kapag tayo nananampalataya sa Panginoong Diyos? Sa aklat ng buhay. So ano kinakailangan gawin ng tao? Sumampalataya sa Panginoong Diyos na siya lang ang ating tagapagligtas. At bilang patunay na tayo ay nananampalataya sa Kanya, tayo rin po ay nagiging masunurin sa kautusan. Yung pagiging masunurin sa kautusan, yan po yung pong nagdadirect sa ating pong karakter. Yan, yung kautusan na yan. Sa pamamagitan po ng dalisay na dugo ng Panginoon na naglinis ng ating karakter, ang ating Panginoon naman pagkatapos malinisan ang ating karakter ay tinuturo naman sa atin mga kapatid na sumunod sa utos ng Diyos nang sa ganoon mapanatili ang kalinisan ng ating karakter. Yan. Kaya po may pagsunod sa utos ng Diyos. Pinapanatili nito ang kalinisan ng ating pong karakter. Bakit mga kapatid? Dahil tinuturo ng kautusan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang mapupuot. Ibig sabihin, huwag kang papatay, huwag kang mapupuot sa iyong kapwa. Ibig sabihin, sa pag-iisip pa lang, dapat na madadirect ang ating pong buhay, ang ating pong isipan. Yan po mga kapatid. Pinanatili natin ang kalinisan ng ating karakter sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoong Diyos. Hindi po pwede na naglinis ka ng iyong karakter sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, pagkatapos susuway ka sa Panginoon, na dinudumihan mo patuloy
yung pong iyong karakter sa pagsuway sa Diyos. So hindi dapat ganun mga kapatid. Tandaan natin na binili na tayo ng ating Panginoon sa kanyang sariling dugo. Kinakailangan na pag-ingatan natin ang ating karakter na nilinis ng Panginoon, ang ating buhay na nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. At ang kalooban ng Panginoon ay pagsunod sa kanyang mga utos. So si Satanas mga kapatid, no? Ay talagang nariyan para tayo ay sugurin bawat araw. Bakit? Dahil nandito tayo sa malaking tunggalian. Inagaw tayo sa apoy ng ating Panginoon. Pahalagahan natin ang ginawa ni Jesus. Pahalagahan natin ang ginawa ng ating Panginoon. No, kapag ka ikay umaagaw sa apoy ng isang nahulog na plastic o nahulog na tinapay o nahulog ng kung ano, kung aagawin mo sa apoy ang isang baga, mapapasok at masasaktan ka. So ganyan ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Nasaktan siya sa pag-agaw sa atin sa apoy. Napako sa krus ng Kalbaryo, inalipusta. Pero tiniis niyang lahat yun, maligtas lang tayo. Huwag nawa nating mawalang kabuluhan yun sa ating pong buhay. No? Huwag nating paglaruan yung biyaya ng Panginoon, kundi ating pong itong panghawakan at seryosohin sa ating pong mga buhay, mga kapatid. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw ng Sabat na ito at tayo po ay mananalangin at pangungunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano sa isang awitin, sa isang panalangin. Pagkatapos po ng isang awit papuri sa Panginoon. Isama natin sa dalangin si Brother Poy Poy Astrero na naaksidente sa motor kahapon. Sama natin sa dalangin na maayos ang kanya pong kalagayan. Yan, taga-Kawayan Bugtong Puso. So yun po mga kapatid at yung ating pangangaral ngayon po sa 17 dyan po sa likod. So pakinggan na po natin ang awit na papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Feel His touch and you miss Him a lot. Can give all your heart. Can you follow His ways? Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. Every day with Him, He is our strength and love. Every day with Him, we come to praise His name. Do you feel His touch and you miss Him a lot? Can give all your heart. Can you follow His ways? Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. La 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 la. Do you feel His touch and you meet
Jesus is in your heart. Jesus is in your life. Jesus is everywhere. Jesus gives love and care. Jesus is all I need in my life. Amen. Jesus is all I need in my life. Ano po? Jesus is everywhere, sabi sa awit. Kaya dapat si Jesus talaga nasa puso natin. Dahil siya lang ang ating kailangan, sapat na. Ano po? Napakagandang awit yan. Ano? Salamat sa awit na yan. At salamat din po, Pastor, sa napakagandang lesson ngayong umaga na ito. Isang tupong na inagaw sa apoy. Tayo po yun. Ano po? Tayo po yung inagaw sa apoy. Ang ganda ng lesson na ito, no? Duroy mo, inagaw tayo sa apoy, sabi nga ni Pastor. Napaso siya. Napaso. Pero magawin ba sa apoy yung nagliliyab na karne, o di ba mapapasok ka? So ayan, ang nakita ko dito, maraming points na magaganda, no? Nakita ko dito na gusto kong i-pinpoint yung hubarin natin ang ating maruming kasuotan, no? Hubarin natin yung ating maruming kasuotan at dadamitan niya tayo ng mapuputing kasuotan. Sa paano natin hubarin yung ating maruming kasuotan o yung ating maruming karakter? Sa patuloy nating pagsuko sa Panginoon, ano? Isa pang maganda yung in example ni Pastor na sa labas ng bahay. Ayan. Sa labas ng bahay, maganda yung pinapakita natin karakter, ano? Tayo ay nagpapanggap. Pero sa loob ng ating bahay, ng ating pamilya, doon lumalabas yung ating tunay na karakter. Nakakalungkot, ano po? Tama, ano? Tama ba yun, mga kapatid? Sa inyo rin ba? Well, din natin may tatanggihan, ano? May mga pagkakataon talaga na gano'n, nawawalan tayo ng control pagka nasa loob tayo ng ating pamilya. Pero pagka nasa labas, napakababait natin, ano? Gano'n talaga. At nangyayari sa atin yan. Pero ang maganda dyan, na after natin makagawa ng kamalian, naaalala natin si Jesus bigla na, Lord, sorry po. Ako na naman ay nagkasala. Nawalan ako ng control sa aking emosyon. Ganun, ano? Hingi tayo ng tawad at unti-unti natin, pag naaalala natin palagi yan, unti-unti natin mababago yung ating pangit na karakter. Unti-unti natin mahuhubad yung ating pangit na karakter. Kaya salamat sa magandang lesson sa umaga nito. At yun nga, tunay na mababago lamang yan ay kung tayo makikita ang tunay na sumusunod sa kautusan ay nakikita sa ating karakter. Ako, nakakalungkot, ano po. Sabihin natin na sumusunod tayo sa kautusan tapos yung karakter natin pala hindi maganda. So isa tayong mga sinungaling, ano po, delikado, ano, delikado yung lagay natin. Kaya dapat patuloy talaga tayong makinig ng devotional, mag-aral ng Bible, dahil dito natin makikita kung ano talaga tayo, ano bang ating katayuan sa mga panahon na ito, no? So sa huli, yun nga ang sinabi ni Pastor na inagaw tayo ni Jesus sa apoy. Napaso siya, napako sa krus, naghirap siya, nasaktan siya. Tapos yun lang igaganti natin sa kanya, ang patuloy na pag-ignore sa kanya. Aba, mga kapatid, kailangan tayong magbago. Mumulat natin ang ating mga mata, imulat natin ang ating mga tenga, at patuloy tayong magsisi at ibalik ang pagmamahal na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya yan, let's pray po, mga kapatid. Sama natin sa panalangin yung pasasalamat, sabi ni Sister Nimpo Rivera, sa answered prayers. Biyahe nila Pichi, nakauwi ng ligtas. Nakauwi siyang ligtas, ano? So, salamat po sa paggabay sa kanila. Sama din natin sa prayer yung meron nag-chat dito si ate, nasa na? Ate Resbeb. Ayan, sama natin sa panalangin yung friend daw niya na si Delilah Martin Matamis. Siya ay may sakit sa puso, mga kapatid. Kung nandiyan ka man, Sister Delilah Martin Matamis, ay isasama natin sa panalangin na yung kalusugan. Siya ay friend ni Ate Resbeb, kaya lang ay wala yata dito sa comment section si Ate Resbeb ngayon. Pero anyway, nandyan daw si
ang kanyang kaibigan na si Delilah Martin, matamis. No? Bago tayo manalangin, para kay Sister Delilah Martin, matamis. Yes, malungkot na tayo ay may malubhang karamdaman. But look around you, kapatid. Mas marami pang mas malubhang kalagayan sa iyo. Hindi lamang tayo ang nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Ang pagsubok ay dumarating sa ating buhay. May purpose po yan, mga kapatid. Para tayo ay lumapit sa Kanya. At ang Kanyang pangako sa atin ay kagalingan. Tunay na kagalingan. Ano po? Tunay na kagalingan ibibigay niya sa atin. Basta magtiwala po tayo sa Kanya. Kaya tayo ay magiging mapayapa ang ating buhay. Hindi tayo matatakot, hindi tayo kakabahan. Kapag tayo ay nasa puso natin si Jesus, ano po, Sister Delilah. Kaya nating ilapit sa Panginoon ating kapatid na si Delilah, na may makita niyan tunay na liwanag. Ayan, ano po, na nandito sa atin si Jesus na tumutulong sa atin sa bawat sandali. Jesus is all we need, sabi nga sa awit. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na muli nyo kami pinalaanan sa napakagandang lesson. Paalala sa aming mga kamalian, sa aming pangit at maruming karakter, sa aming maruming damit. Nawa po ito ay aming patuloy na makita sa bawat araw upang mahubad namin itong walang kwenta-kwenta aming kasuotan, aming karakter. Ay naway sa inyong pag-agaw sa aming sa apoy, ito ay aming maihubad, maiiwan sa apoy, upang sa ganun din na namin madala. Bagkus ang aming suot ay isang maputing damit na iya po ay binigay po sa amin. Ang madalangin namin na buksan po ang aming mga mata. Palagi nabuksan ang aming mga tenga. Palagi nabuksan ang aming mga isipan, na aming pumakita ang aming mga sarili kung anong aming lagay sa mga panahon na ito. Upang sa ganun sa aming paghahanda, sa aming pagbabalik ng pagmamahal sa inyo na ibinigay nyo sa amin, ay aming magawa ang karapat-dapat at aming maisuot ang maputing damit na inyo binigay sa amin. Salamat po, Ama, sa walang sawa ninyong pag-abot sa inyong mga kamay sa amin sa kabila ng aming paulit-ulit na pagkakasala. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Samahan niyo po ang aming buong maghapon na ito sa banal na araw ng Sabat na ito, na aming maitaas ang papuri po sa inyo. Ilayo niyo po kami sa anumang mga tukso sa maghapon na ito, upang aming pagsamba ay maging kaaya-aya po sa inyo. Hindi kami malinlang ng ano pa mang bagay sa aming paligid. Walang sa ganun kami ay maging mas masaya aming puso. Kayo lamang aming kasama. Sa pagpapatuloy, nais namin isama si Brother Popoy Astrero na naaksidente po siya sa motor. Hipuin po siya ng inyong pagpagaling na kamay. At pagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan doon sa ospital. At kayo din makita ng kanyang pamilya na kayo ang dakilang magagamot, magliwanag ang inyong pagmamahal sa kanilang sasakupan. Kung sa ganun, maibalita rin nila sa iba na kayo ay nariyan para gumabay at tumulong sa aming mga pangailangan. Kaya din namin sinasama sa panalangin ang kaibigan ni Sister Resbeb, si Sister Delilah Martin, matamis. Siya po ay may karamdaman sa kanyang puso. At siya po ay hinihiling namin na hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Iparamdam niyo po sa kanya ang inyong pangako na nasa inyo ang tunay na kagalingan, hindi lamang pampisikal na karamdaman, kundi spiritual din naman. Naway makita ng kanyang kahanap, kaibigan, mga kakilala, na nasa inyo ang tunay na pag-ibig na binibigay sa amin ng libre, ng inyong paggabay sa amin ay tunay na wagas na nariyan, ibibigay niyo sa amin ang inyong mga pangailangan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Naway palaging maipagkaloob kay Sister Delilah ang kanyang pangailangan na lubos na makapagpapagaan ng kanyang kalooban, mawawala ang kanyang pagdududa, at mapapalitan ng saya, ligaya na kayo ang kanyang kasama. Maraming salamat po sa paghugot sa amin sa naglalagablab na apoy, at kami ay patuloy na kakaroon ng pag-asa sa bawat umaga.
Kasama din namin sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Peachy at ligtas sila nakapag-travel malayong lugar. Nakauwi sila ng ligtas at iningatan sila sa daan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng kanyang kagalingan, kanyang kalakasan at pag-alis ng pain na kanyang nararamdaman. At siya ay patuloy nagtitiwala po sa inyo at siya ay patuloy na naghihintay ng bawat araw na malusog at totally healing na nagmumula po sa inyo. Amin po sinasama sa panalangin ng mga may karamdaman ang mga parents ni Pastor na may sakit na nasa ospital at ng mama niya nagpapagaling. Kaya din ang mga si Shirley Rosa Cinto na ganun din, may sakit din at siya po patuloy namin lalapit sa inyo pagkat siya patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Palakasin po palagi ang kanyang pangatawan, di lamang pang physical, kaya din ang pang spiritual. Amin din sinasama sa panalangin ng tatay ni Doc Mika na nakikipaglaban sa kanyang sakit. Kaya din si Brother Cleto Salazar patuloy na kalakasan. Kaya din si Sister Rona sa Mindanao, si Jinjin patuloy pa rin nagpapalakas, nagpapagaling. Si Baby Shania, Sister Wendy, patuloy pa rin nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Kaya din si Brother Kuya Jerry Borbon, patuloy pong palakasin ang kanyang pangatawan at bigyan siya ng comfort kakabila ng kanyang kapartner ay nagpahinga na. Patuloy niyo po siyang samahan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama din namin sa panalangin si Sister Erica sa kanyang pagbubuntis at si Sister Jody sa kanyang nalapit na panganak. Gina si Nessie Fernandez, Jennifer Eusebio Pasco, Imelda Eugenio. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, Ate Grace Samano, Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigambo, si Marilita at si Dayan, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi, Gregorio Santin, Kuya Pentong, Kuya Mike Pablo, at ang kalusugan sa family ni Sister Rose Crising Carnato, kaya din si Sister Dang de la Cruz, at si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, Arisi, Sister Nena, Tianing, Tia Aurora, Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala sa inyo, Sister Janet Ontivero, Ginette Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito patuloy na nagtitiwala sa inyo. Ang ilan sa kanila malubhang kalagayan, ang ilan sa kanila ay may pagdududa, ngunit ang lahat sa kanila ay patuloy na maasa at nagtitiwala po sa inyong kagalingan na ibibigay sa kanila. Hindi lamang pang physical, kundi pang spiritual na kagalingan na nagmumula po sa inyo. Kami patuloy na nagpapasampalataya at naniniwala sa inyo na kayo ay buhay. Ang aming Diyos ang dakilang manggagamot na nagpapagaling at ang aming mga panalangin ay pinakamabisang gamot. Patawad po sa aming mga kasalanan nagawa at salamat sa patuloy na pagdinig sa aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, amen po. Salamat sa patuloy na sumasama sa Prayer Warriors. Salamat sa patuloy na nagsishare. Salamat sa patuloy na pakikinig. Alam ko kayo na be-bless mga kapatid. Pagkat ako din naman ay nabe-bless bawat umaga na po. Happy Sabbath sa lahat at patuloy tayong buksan ang ating mga mata. Inagaw na tayo sa apoy, huwag tayong bumalik pa. Napakagandang lesson sa umaga na ito. Inagaw na tayo mula sa apoy. Unat natin piliting bumalik pa mga kapatid. At ang kailangan natin ay ang persistent prayer. Ayan, persistent prayer. Ano po? Ayan, ano po? Happy Sabbath sa lahat. Ma'am Berna, si Nanay Nerissa, Sister Percy, Sister Tintin, Kuya Monching, Kuya Melchor, Kuya Narsing Canlas, Sister Percy, at Sister Nimpa Rivera, Ate Janet, Brother Jojo. Ayan, good morning po, Sister Janet, Brother Jojo, si Migs Gatmaytan. Ayan, welcome po. Happy Sabbath. Si Sister Des Flores, si Sister Elizabeth Erese, Ate Mitch San Jose, Sister Rose Crising Carnado, Ate Lorna, Kuya Bobby, at sa lahat ng mga nakikinig sa background. Magandang umaga po sa inyo lahat at happy Sabbath po sa lahat.